It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Mabuhay! Ito ang Hope Channel Luzon. Isang bagong teknolohiyang isinilang at kasama rito ang pagsulong ng pangaral ng Adventista sa pamagitan ng telebisyon. Ganon din kasama ang ibang pamaraan katulad ng radyo at internet. Ngunit sa pagkakataong ito, tanging ang pamaraan sa telebisyon ang siyang pag-uusapan natin. Hindi lingid sa ating kalaman na tayo ngayon ay nabubuhay sa isang makabagong panahon na kung saan ang kahapong bagong teknolohiya ay bago na muli sa ngayon. Naririto kasama ko ang ating mga kasamahan sa buong Luzon na kumakatawan sa iba't ibang mga departamento at iba't ibang rehiyon. Ito ay nasa pangungunan ni Pastor Joe Orbe. Pastor, siya ang nangangasiwa ng buong Luzon. Siya rin ang merong lahat ng kaalaman tungkol sa programa pagdating sa Hope Channel Philippines. Kasama ko rin ang isang senior pastor mula sa Manila Center, si Pastor Joel Sarmiento. Salamat, Pastor. Ganon din si Pastor Sherwin Piadacan na siyang nangangasiwa bilang Communication Director ng buong Central Luzon. At sa aking kanan ay naririto ang Communication Director ng Palawan, si Ma'am Cynthia Paigaw, at ang isa natin laiko na si Dr. Marby Ramirez mula din sa Palawan. At syempre, ang ating Communication Director sa dulo ng Luzon, sa Norte, si Pastor Erwin Agdipa. Sa pagkakataong ito, nais naming ipaliwanag sa inyo kung ano ang nangyayari at mangyayari sa paglulunsad ng Hope Channel Philippines, lalong higit sa area ng Luzon. Para po sa kalaman ninyo, meron na po kasing Hope Channel ang Mindanao, kung saan sa mahigit na 18 taon ay nauna na ito nilang isinasagawa. At ngayon, narito sa Luzon ang pagkakataon upang may bahagi ang pananampalataya, paniniwala at mabuting balita ng ating Panginoon. Pastor Orbe, ano ang dahilan at sa iniisip natin ngayon lang nag-umpisa ang Hope Channel Luzon? Anong magandang pagbubungad ng Panginoon at paggagabay upang ito'y may sagawa natin sa ngayon? Walang aksidente sa panukala ng Panginoon na ngayon pa lamang ilulunsad ang gawain ng telebisyon dito sa Luzon. Katunayan, meron akong nakikitang pangunahing 3 mga pamamaraan o pangungunan ng ating Panginoon. Ano pat ngayon pa lamang nagpapasimula sa Luzon? Una, itong panahon natin ating kinagagalawan ngayon, ito ang panahon na ang teknolohiya ay nasa tugatog ng pagbabago. Lahat halos ng aspeto ng ating buhay ay nakatuon sa mga pagbabago ng teknolohiya. Naririyan ang cellphone, maging ang mga computers, maging itong telebisyon. Yeah. No? Ito'y lahat bahagi ng teknolohiya. Walang pinakamabilis na paraan na dalhin ang pabalita ng Diyos kaysa sa ngayon dito sa Luzon, kundi sa pamagitan ng telebisyon. Ikalawa, yung ating mga administrador na nanunungkulan. Ang kanilang kapanahunan ngayon ay meron silang antas ng kaalaman. Pero sila ngayon na nanunungkulan, meron silang pananaw. Malayo ang natatanaw ng kanilang mga imahinasyon, ng kanilang mga pangarap upang mailagay lamang ang ating mga pabalita sa telebisyon. Ikatlo, at marahil panghuli, sa napakarami, gusto ko rin isipin na nagkaroon ng malaking paglago ng ating mga bilang ng kaanib sa buong Luzon. No? At naniniwala ako, ito'y napapanahon, ipinahintulot ng Diyos sapagkat mas maraming kapatiran, mas maraming makikisangkot, mas maraming po pwedeng ating maiambag upang matustusan ang pangangailangan natin sa telebisyon.
Okay, maganda po yan na nakita natin ang tatlong kadahilanan kung bakit ngayon natin sa panahong ito ilulunsad ang Hope Channel Luzon. Siyempre maglulunsad tayo ng telebisyon at kinakailangan magdadala ito ng kapakinabangan sa mga manunood. Ano-ano ang nakikitang kapakinabangan ng mga manunood oras na umere na itong Hope Channel Luzon? Sa inyo ba, Pastor Joel Sarmiento? Particularly sa Manila, ano ang nakikita mo kapakinabangan nito sa mga manunood? Sa amin ay malaking bagay ito. Dahil ako, Pastor, personally kung nasaksihan, ilang tao, ilang pamilya ang nadala sa Panginoon sa pamamagitan. Ito hindi mga ordinaryong tao. Mga pastor, yung mga professional, mga may pinag-aralang tao na mataas ang antas ng buhay. Sa pamamagitan ng parang ito, itong sa isipan natin parang imposible silang madala sa Panginoon eh. Pero dahil sa telebisyon, dahil sa kanilang napanood sa internet or sa TV, pamamagitan ng DVD na ibinigay, ay sila ay naakay. So sa ngayon, Pastor, ito ay mabisang paraan upang hindi lang makilala, kundi maakay sila sa pagtanggap sa Panginoon. Amen. Ang mga taong nasa mataas na antas. So, ang narinig po natin ay mula sa Manila. Puntahan natin yung, sabihin natin kung may urban, siyempre may rural. Punta tayo sa Palawan. Kahit kami ay malayo sa kabihasnan, halos ang mga tao ay halos nakatuon, mahilig sila sa TV eh. Oo. Kahit na mayaman, mahirap, Walang may TV. pinipili yan. May ulang pinipili. So kung meron tayong Hope Channel doon, isa ito sa magiging kasangkapan para ma-reach natin ang rich at saka poor sa Palawan. Pangalawa, sa Palawan ay meron tayong tinatawag na Palawan Adventist Hospital. Napakasaya kapag araw ng Sabado, yung Hope Channel natin ang nakikita ng ating mga pasyente sa loob ng ating hospital. Okay. Na habang sila ay naroroon, nararatay doon, sila po ay nababahaginan ng ating pamalita through the Hope Channel. Gaya nga ng obserbasyon namin sa Northern Luzon at Cagayan Valley na karamihan sa mga rural areas, naging problema nga ang panonood ng television, kagaya ng nasabi ni Ma'am kanina. At hindi natin may kakailan na pati yung mga Adventista, karamihan kung hindi man lahat, ay palaging nakatuon yung attention nila sa panonood ng mga teleserye. Sa palagay ko, pagka andyan na yung programa, na i-ere yung programa ng Hope Channel, ay ito ay makakatulong at least sa ating mga kapatiran. Hindi man ito yung magiging substitute ng kanilang pag-aaral sa Biblia, pero sigurado ako na makakatulong ito sa kanila. So, yung ba, Pastor Orbe, pagka umeri na ang Luzon ng Hope Channel, ay local program din ba makikita nila? Opo. Ang katunayan, bagamat sa mga unang buwan, hindi natin lubos na mararanasan yung mga programa na gawang Pinoy para sa Pinoy, no? Sa mga susunod na panahon, bibilang ng mga taon, dadami at dadami ang ating mga nagagawang mga palabas para sa mga Pinoy na gawang Pinoy. At hindi magtatagal. Mas marami ang pang Pinoy. Ang ibig mong sabihin, kung gawang Pinoy, so magkakaroon ng isang program na Ilocano na ron, Tagalog, or... Opo. Maaari nating magawa yon. Sapagkat tayo ang magiging sangkap nitong buong mga programang ito eh. Kung saan kinakailangan makarating ang pabalita, gagawin natin yon sa kanilang mga salita. Okay. Bilang bahagi ka ng Central Luzon at alam natin na ito ay isang napakaunlad na rehiyon ng Pilipinas, papaano kaya makakakuha ng pansin sa mga mamamayan natin doon ang telebisyon, lalong higit ang channel ng mga Adventist sa Hope Channel? Isa sa nakikita kong magandang paraan dito ay gagawa tayo ng mga magagandang programa kung saan ang pinagtutuunan natin ng pansin dito ay hindi yung katulad nung nasa ibang mga television na kahit ano na lamang ang kanilang ipalabas. Ang ating pinagtutuunan ng pansin dito ay yung maihatid ang ating mga kapatid
tungo sa ating Panginoon, sa paanan ng Amen. ating Panginoon. Yun naman ang ating focus eh. Ayun ang ating mithiin na sila ay lalo pang malaman nila kung ano ang ugali, kung ano ang likas, kung ano ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. At kung ito ay malaman nila, no, sila ay tutugon sa panawagan ng ating Panginoon. At sila rin ay makakatanggap ng kaligtasan na hawak-hawak natin. Okay. Pakinggan natin mula sa bibig ng ating isang kapatid na laiko, si Dr. Marby, papaano makikinabang naman dito ang isang pangkaraniwang kapatid? Yung sa mga palabas, sa mga ipinalalabas sa Hope Channel, yeah. Okay. Sapagkat nga lahat ngayon ng mga tao ay mahilig manood ng telebisyon. Okay? Sa lahat ng pagkakataon, alam mo, 'di ba, na tayo ay nakarelax o tayo ay busy, laging bukas ang ating telebisyon. At ang layunin nito ay kagaya nga sabi ni Pastor Bong, magbibigay tayo ng maihatid yung comfort, no? Mabigyan ng inspirasyon yung ating mga kapatid. Information. Oo, information. At isang bagay din na maganda tungkol sa ating Hope Channel, ito ay buo, napaka-holistic ng kanyang programming, no? Ng kanyang program. Piling-pili. Meron tayong pang mga bata, meron din tayong pang mga nanay, meron din tayong mga pang may sakit, no? Napaka-holistic ng ating program, may mga spiritual. So itong mga bagay nito ay napakahalaga sa isang tao, lalo na ngayon sa buwababang moralidad, no, ng society natin ngayon. Napakahalaga ng ganito mga programa. This is very important program, very vital program para sa isang tao. Okay, maraming po salamat. Pastor Orbe, ano-ano ba yung mga konsepto ng programa na ilalagay natin sa Hope Channel? Lahat ay sisikapin natin na makita, no, ng ating mga kapatiran na merong kinalaman sa iba't ibang antas ng ating kabuhayan. Naririyan yung pabalita natin sa mga kabataan. No? Maraming mga suliran ng mga kabataan natin ngayon. Sa pamilya, Pastor. Pamilya, kasama yan, ano? Yung premarital sex, naririyan ng divorce, no? Itong mga Social issues. Yeah, kahit yung child discipline, kinakailangan makita ito ng ating mga kapatiran. Gayon din yung mga Hindi lang kaibigan siguro, natin, no? Na hanggang sa ngayon, sa kanilang kaisipan, hindi lubos ang kanilang kaalaman kung ano ang pananampalatayang Adventista. Gusto natin itong makita nila. Naririyan din yung ating mga programa tungkol sa mabuting pagkain, malusog na pagkain. Mga nanay, kinakailangan magkaroon sila ng pananaw kung ano ang paraan para mapakain ng maayos. Chuck, meron din yan yung paborito ni Pastor Bong, pag-awit. Ayan, of course, no? Yan, talaga, i-feature natin yan, yung mga awit. Gusto natin na magkaroon tayo ng awitin na makapaghahatid sa atin sa tabi ng ating Panginoon. Basta paggamit ng tubig. First aid. Okay, so nakikita po natin mga kapatid na napakalaki na magiging dulot na adbentahin nito sa atin para lubusan natin may bahagi ang sistema ng ating mga paniniwala, ng ating pamumuhay sa kapwa natin Pilipino. Siyempre, kapag malaki ang kapakinabangan, malaki din kung paano natin naabutin ang isang uri ng teknolohiya kagaya ng telebisyon. At ito ay nakapaloob sa mga kagastusan. Ano ba ang plano natin, Pastor Orbe, tungkol dito sa paano natin masusustena at mapagpatuloy ang programa na to sa telebisyon? Alam nyo, masayang usapin ito eh. Pagdating sa kagastusan, halos lahat ng kaisipan mag-aalala, paano na kaya ito? Ito mga hindi lamang Hindi ningas basta-basta kugon. pera Oo, yan, ha? parang ganun ba? Oo. Pero ang nakatutuwa dito, ito ay tutustusan ng gawain na ang lahat ay makikisangkot. Tinatayang merong mga humigit kumulang, pagpalagay na lamang natin, 400,000 na mga Adventista sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sinasabi ng ating mga tagapangulo, kung meron lamang magtatapat na 100,000, Pastor Erwin, 100,000 mula Luzon hanggang Mindanao, kung meron lamang 100,000 mga tapat na kaanib na makapagbibigay ng tapat linggo-linggo, no? Linggo-linggo, ng humigit kumulang 20 piso. Ano na lang ang halaga ng 20 piso ngayon? Di ba? Oo. Pero, Bawat Sabado, Pastor, magbibigay. ibig sabihin, kung makahihigit pa, Pastor Joel, hindi lamang yung 20, pero yun lamang pinakamaliit marahil sa 20 piso
sa 100,000 magtatapat ng mga kaanib. Lahat ng tustusin natin sa loob ng 5 taon na ating pagsasahimpapawid, matutustusan natin ang lahat ng mga bagay ito. Nabanggit mo, Pastor Orben, na 5 taon lang, pero yun ay dun lamang sa, ang alam ko ay pagpupundasyon ng programa at pagkakaroon ng mga equipments ay kasama na ba doon o paano ito yung mga susunod pa? Yeah, yung mga pangunahin siguro matutustusan natin. Oo, pero nakikita ninyo na sa pagka ito'y umusbong na, mas marami pang babangong mga magugusto na makisangkot sa gawain. Kaya tama yung sabi ni Pastor Joel, hihigit pa rito sa 5 taon sapagkat hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo titigil na magbibigay. Okay. Sa ngayon, Pastor, ano ba yung mga pangunahing kailangang tustusan? Unang-una, siyempre yung Metro Manila. Kinakailangan talagang mailagay natin ang pabalita ng Diyos diyan sa sentro ng buong Pilipinas, sa puso ng Pilipinas. Yan ang Metro Manila. Sa iyong palagay, Doktora, papaano makakasuporta ang isang, sabihin natin na pangkaraniwang kaanib ng iglesia sa gawain ito? Sa iyo po, personal, papaano ka po susuporta dito? Personally, ang gagawin ko, siyempre, dapat ako muna yung gagawa, no? Para panghalintularan ng iba. So, ako personally and my family, ang aking sambahayan ay susuporta dito. Yun ay, depende yon sa aking relasyon sa aking Panginoon. Kung sa tingin ko, ang 20 pesos ay maliit, at ang 100 ay maliit, ang 5,000 ay maliit, bakit hindi ko ibigay ang mas malaki ron? Sapagkat, alam naman natin ang lahat ng bagay ay nagbumula sa Panginoon. Hindi ito galing sa atin. So kung iniisip natin ang lahat ay sa Panginoon, nararapat lang din nating ibalik sa Kanyang gawain. Amen. Ang lahat ng ating salapi at ang ating kaisipan, ang ating mga talento. At kung makita sa atin yon, ang iba rin naman ay tutulad din sa atin. Siyempre, ang telebisyon ay napakahusay na instrumento. Pero sa pagkakataong ito, nais kong hilingan ng bawat isa na naririto na ano kaya ang maaring kanilang personal na concern o kanilang nais na banggitin tungkol sa pagkakaroon ng media ministries. Ating tingnan at pakinggan ang mula sa Palawan, si Ma'am Cynthia. Wala tayong inaasam-asam ngayon kundi ang pagparito ng ating Panginoon. Marami na tayong mga naghihikahos na mga kapatid, mga kababayan, kaya ang the only answer is the coming of the Lord. Ngayon mga kapatid, gusto kong makisangkot tayo sa proyektong ito sapagkat yung ating maitutulong ito ay makakatulong sa paghehazen o kaya papadali sa kanyang pagdating. Okay. Pastor Erwin? Actually, yan ang concern namin, yung pakikibahagi ng ating mga kapatid upang ma-maximize yung paggamit ng Hope Channel pagka andyan na ang trabaho. At gusto rin namin na lahat ng ating mga kapatid hindi lamang susuporta sa pera, kundi kailangan nilang makibahagi na sabihin sa kanilang mga kaibigan, yung mga hindi pa Adventista, upang sila ay manood ng ating mga programa. Okay. Pastor Bong? Sa akin, sa pagiging youth director ng Central Luzon Conference, ang nais ko ay isama lahat ng mga kabataan natin. Hindi lang para sabihin na manood ang kanilang mga kaibigan ng Hope Channel, kundi ihanda ang ating mga kabataan upang sa pagdating ng panahon, kung yung mga taong nanood ng Hope Channel ay magtanong tungkol sa pabalita, personally, sila ay makakasagot. Alam nila kung paano akayin ngayon itong mga tao na to sa harapan ng ating Panginoon kasi sila mismo alam nila ang pabalita ng ating Panginoon. Okay. Si Pastor Joel from Manila Center? Ang Manila Center, Pastor, ay located sa sentro ng Metro Manila. Marami kaming nakakasalamuha, nakikilala ng mga taong hindi ordinaryong tao. Mga taong may kaya, mga taong nasa mataas na antas na level ng pamumuhay. Nakakalungkot lang, Pastor, na sila ay nabubuhay at marami sa kanilang namamatay na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Naniniwala ako, Pastor, mahirap pasukin ang kanilang bahay sa pamamagitan ng pagkatok o pagdalaw sa kanila. Sa pamamagitan ng paraang ito, ng Hope Channel, ng telebisyon.
sila ay maaakay sa Panginoon. At ang maganda rito, Pastor, sila mismo ay makakatulong. Ang mga taong ito na maaakay sa pamagitan ng ganitong paraan, kasakaparaanan ito, sila rin ay tutulong sa pagtustos upang lalo pang lumawak at may taguyod ang malaking programa at panukalang ito ng ating iglesia. Amen. Amen. Pastor Orbe, sakala mo ba ay late na tayo ngayon para sa Hope Channel o tama lang to? Ano ang Ito iyong main ang concern dito? pinakamahusay na panahon na ating mailulunsad dito. Wala nang pinakamainam pang panahon. Kaya ako'y naniniwala na kinakailangan lamang tayo'y manikluhod. Kinakailangan lamang tayo lumapit lalo sa ating Panginoon. Huwag nating kaligtaan na bagamat meron tayong mga kakayahan, meron tayong mga salapi, no? Ito pa rin ay gawain ng Panginoon at ito'y uusad matatapos sa kanyang hudyat, sa kanyang paraan, sa tamang panahon. Ngayon na meron na tayong telebisyon at masasabi nating meron na sapagkat nag-uumpisa na, talaga namang ito ay mangyayari at mangyayari. Sino sa inyong gustong sumagot? Eto bang pagkakaroon ng telebisyon ay nangangahulugan na ang mga kaanib ay mapapalitan sa pamaraan na hindi na sila mga ngaral, television na lang? Naniniwala ako, Pastor, na ito ay pambukas ng pintuan para sa gawain, para ang mensahe may hatid sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. So, malaking bagay, nakasabay ng gawain ito ng telebisyon, ay ang mga kapatiran ay maakay pa rin upang sila'y personal, na mag-aral ng salita ng Diyos, magbahaging personal, at sa pamagitan ng kaparaanan ito, ang mga taong nabuksan ang kanilang puso't isipan sa pamagitan ng kanilang napanood, ito yung pagkakataon upang sila'y lapitan, akayin, dalhin sa Panginoon sa kapangyarihan ng ating Diyos. So maliwanag ang ating narinig, mga kapatid. Ang telebisyon ay isa lamang uri ng pambukas. Hindi pinapalitan ng pangangaral, ang personal na pagsaksi, ang pangaral sa karamihan. Ito ay isang pamaraan kung saan naaabot natin ang hindi pa natin naaabot. At kapag sila'y nauhaw sa katotohanan, tayo pa rin ng mga tao, instrumento at hindi makina, ang pupunta sa bahay-bahay upang ipabatid ng personal ang pabalita ng kaligtasan mula sa ating Diyos. Abangan ang mga mangyayari pa. Makisangkot sa mangyayari. Sapagkat ang bawat bantayog na itatayo natin, ang bawat antena ng telebisyon, radyo man, ay isang bantayog ng ating pagkakaisa. Isang bantayog ng ating pagmamahal sa gawain ng Diyos. Ang iyong pakikisangkot ay ang iyong pagpapakita ng lubos na pagpapasakop hindi lamang sa gawaing kung ano-ano pa, kundi sa gawain ng Diyos. Ito'y sangkutan mo, kailangan ka ng iyong iglesia.